Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang anak ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po na naparito para parangalan, papurihan, at pasalamatan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Abot-abot ang ating pasasalamat sa Kanya and isa sa makapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon ay ang ating pagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Pwede bang sabihin natin sa mga nakapaligid sa atin, God bless you! Ang ganda ng ngiti niya, di ba? Kahit mainit, ano? God bless you. Meron akong hindi maipapaliwanag o maaaring isang palaisipan sa atin. Yung sinabi ng Panginoong Jesus sa huling-huli ng ating ebanghelyo. Ano yung nasa huling-huling bahagi ng ating ebanghelyo? Nung sinabi ng Panginoon, sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano mamamatay si Pedro. Kung paano mamamatay si Pedro. Alam natin si Pedro mamamatay na wala siyang kontrol sa kanyang sarili. Namatay siya, ipinako sa nakabaligtaran ng krus, magkabaligtad na krus, at pinagawa sa kanya ang bagay na ayaw niya. At sinabi dito,
Paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos? Ibig sabihin po, yung pagkamatay ng isang bida, isa sa mga alagad ng Panginoon, isa sa pinakatampok na disipulo ng Panginoon, yung pagkamatay niya ang magbibigay karangalan, papuri, at kaluwalhatian sa Diyos. Paano nangyari yon? Paano nangyari ang isang paghihirap at humantong sa kamatayan ang magbibigay ng parangal sa Diyos? Di ba? Yun po ang maganda pong pagnilayan. Kasi ang mundo, iba po ang mundo eh. Ang mundo, mas gusto niya karangalan, kapangyarihan, katanyagan. Yan ang habol ng mundo eh. Yun yung pilit na itinuturo sa atin, isisinisingit sa ating kamalayan. Na ang kahulugan ng buhay ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa kayamanan, katanyagan. Yan ang isinisingit ng mundo sa atin. Yan ang itinuturo sa atin. And that is happening in a very subtle manner. Ibig sabihin, hindi natin alam. Ito pala ay isinisingit sa kamalayan ng tao. Na ang kaluwalhatian ay nakasalalay sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa katanyagan. Hindi natin alam yon. Nakikita na lang naman natin kung paano yung mga politiko nag-uunahan sa pwesto, kung paano yung mga nasa politika nagmamaniobra para malagay sa pwesto. Hindi tinuturo ito pero minsan nakikita natin. At sa mga murang isipan ng mga kabataan, akala nila ganun pala yun. Life is all about getting on the top without being mindful of the rests. Nangyayari ito eh. This is what the world is teaching us. Pero ganun ba ang tinuro ng Panginoon sa atin? Ang tanong, yung ba ang tinuro ng Panginoon sa atin? Ang tinuro ng Panginoon sa atin is kabaligtaran. Yung hindi makapagpapasikat, yun ang ginawa niya. Ano ba hindi makapagpapasikat? Abay, pumunta siya doon sa mga outcasts. Pumunta siya doon sa mga makasalanan. Kinausap niya. Tinanggap niya. Pinatawad niya. There's nothing popular about it. In fact, during that time, it was a taboo. Hindi gagawin ng normal na Hudyo na lumapit sa mga public sinners. Humawak siya sa mga may ketong, yung mga may sakit sa balat, na at that time was a taboo. Hindi po pwedeng gawin yon. Pero ginawa niya. At yung ginawa niyang yon was a legacy. Doon nagsimula ang pagtatayo ng Panginoon ng kanyang simbahan na magpahanggayon hanggang sa panahon ngayon, sinisilungan ng bilyong-bilyong taong mananampalataya. And at the end of his life, yung passion, yung paghihirap at kamatayan ng Panginoon ang nakita ng mundo. Hindi isang haring na malagi sa kanyang trono na sa pagturo ng kanyang isang daliri, susunod ang lahat. Hindi po. Ang exit ng Panginoon sa mundo, sugat, sakit, kamatayan sa krus. Pero tingnan niyo po ito. Hindi ba't yung kamatayan ng Panginoon ang siyang nagpapagaling sa atin ngayon? Hindi ba yung paghihirap na tinamo ng Panginoon sa kamay ng mga tao, yan ang nagbibigay ng lakas sa atin ngayon? Hindi ba't ang kanyang kamatayan ang bumuo at nagpatatag ng simbahan?
doon natin masasabi na ang paghihirap at kamatayan ang nagbabibigay ng karangalan sa Diyos. Doon natin maiintindihan yung sinabi sa Ebanghelyo na ang kamatayan ni Pedro ang magpaparangal sa Diyos. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Ang ating bansa, itinayo po ito'y naging matatag dahil sa mga bayani. At pag pinag-usapan nating bayani, walang buhay na bayani, lahat ng bayani patay. At ang pinuhunan nila ay ang kanilang sariling kalayaan, ang kanilang sariling buhay. Yan ang itinaya nila. Kaya tayo, we enjoy freedom. We enjoy independence because of the blood of our heroes. Same with our church. Yung simbahan natin, ito po ay lumago dahil sa dugo ng mga martir. Yung mga naunang mananampalataya na pinili nila ang kamatayan kaysa karangyaan. Pinili nila ang paglilingkod kaysa kaginhawahan. And they died for their faith. At yung kamatayan nila ang nagbigay karangalan ng Diyos sa Diyos at nagbigay sa atin ng simbahang matatag. Hindi po lahat ng legacy ay tungkol sa karangyaan, kayamanan at katanyagan. Ang buhay po ay nagpapatuloy dahilan din sa paghihirap at kamatayan. Si Santa Rita de Cassia, isang santo pong pinagdiriwang natin ngayon. Siya ay pinanganak sa Italia, pero isang dalagita. Siya ang kinatawag nating patron saint of the hopeless, di ba? Sa murang edad, ipinakasal siya sa isang lalaki na hindi niya gusto. Gayunpaman, tiniis niya ito. Pagkatapos, nung nagkaroon sila ng 2 anak, andyan ang asawa niya, pinatay yung asawa niya ng mga kaanak dahil sa dispute among the family. Inassassinate yung kanyang asawa. And for a wife with 2 kids, mahirap yon. And later on, yung 2 namang anak niya ang namatay. At naiwan siyang mag-isa. Pero alam po ninyo, tinanggap siya sa simbahan bilang banal at santo dahil sa kanyang paghihirap, ipinakita po niya ang mas mahalagang bagay sa buhay. Pinili niyang kumapit sa Diyos kaysa magtago at maubusan ng pag-asa. Pinili niyang patawarin yung mga pumatay sa kanyang asawa kaysa maghigante. Yun po ang tinatawag. Kung tayo nahihirapan, sana sa tamang dahilan. Dahil yung hirap na iyan, magbubunga yan ng matagal. Kung mamamatay man tayo, sana sa maganda ring kadahilanan. Yung mga nanay dito, mga tatay, yung mga anak naririto, siguro magandang balikan yung magagandang alaala ng mga magulang natin sa kasama tayo. Di po ba? Yung mga kagaya ko, mga ulilang lubos. What we only have right now are memories. Siguro ang sarap alalahanin, it warms the heart. Pag maaalala mo yung mga oras na kasama mo si nanay at si tatay, namamasyal kayo, aalalahanin mo, babalikan mo yung mga sandali, na kumpleto kayo sa pamilya, nandiyan yung mga kapatid mo, si nanay, si tatay, naghahanda ng kakainan ninyo, at masaya kayo nagkukwentuhan. Masarap balikan yung mga bagay na ganoon. Pero, hindi natin maikakaila. Meron ding ibang kurot. Meron ding ibang kurot. Kapag mababalikan mo yung mga pagkakataon o yung mga alaala mo, na yung tatay mo hindi na makabili ng bagong damit, dahil ito ay tinatabi para sa pag-aaral mo. May ibang kurot din yung pag-aalalahanin mo, yung nanay natin, hirap na hirap, para tayo ay asikasuhin, na wala ng panahon sa sarili niya, para siguraduhin tayong mga anak lalabas ng bahay na maayos,
at pagbalik natin, meron tayong magandang makakain o kalagayan. Ibang kurot din pag naaalala mo kung paano nagsakripisyo ang mga magulang mo, kailangan mag-abroad ng tatay mo, nagkahiwalay sila ng iyong nanay for many years dahil kailangang maghanap buhay yung tatay mo, nagtiis silang mag-asawa para kanino? Para sa atin. Iba rin yung kurot kapag aalalahanin natin yung hirap, luha, sakit na dinanas ng ating mga magulang dahil sa pagpapalaki sa atin at minsan pagiging pasaway natin, pero mas pinili nilang patawarin tayo at tanggapin sa ating tahanan. Iba rin po iyon. Ano po sinasabi natin dito? Sinasabi po natin dito, ang buhay ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kayamanan, o katanyagan. Kung titingnan natin yung salita ng ating banal na salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, maging lalot pa sa kahirapan at sa kamatayan, makapagbibigay tayo ng karangalan sa Diyos. Na ang buhay ay tungkol din sa pagpili natin sa mas mahirap na pagpipilian kaysa sa mas madali. Life, after all, is about choosing the more difficult choices rather than the easier ones. Dahil iyon na magbibigay karangalan sa Diyos.